Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po talagang namamayagpag na yung mga motor na galing China or yung mga motor na made in China. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kung dati nga po medyo hindi ganon ka ganda yung image nila. Kasi kapag sinabing made in China, nakakabit na doon yung salitang sirain. Low quality, sirain again, o diba? Kasi nga sirain daw talaga siya. Kaya dati kapag sinabi mong made in China, marami talaga ang nasusuka. Pero ngayon kapag sinabi mong made in China, naduduwal na lang daw sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Isa nga po sa mga trending na Chinese brand motorcycle ngayon, wala iba kundi itong QG Motors. Unlike nga po sa ibang mga Chinese brand, ang lulupit na mga motor na nilalabas nila. Maganda na yung panlabas, maganda rin yung panloob. I mean, pogi na yung itsura, ang lulupit pa ng mga features na nilalagay nila. Kaya ang resulta, nagiging mabenta. Sana all. Kung nyo nga pong matatandaan kamakailan lang, may dalawang motor na galing sa QG Motor na nilabas na rin dito sa Pilipinas. Yun nga po yung ATR 160 at yung Fortress 400. Ito nga pong dalawang motor na to malulupit at parehong kargado. Yes po, tinodo din talaga nila. Kumbaga yung mga brand na karibal nila, hindi lang nila basta tinatapatan. Talagang hinihigitan. Kaya ang resulta, yung mga tao naguguluhan. Naguguluhan kung magpapabili kay mama or magpapabili kay papa. O di ba? Ang gulo, di ba? Galit ka ba? Hindi. Nagtatanong lang. At ngayon nga po, may bago na naman silang nilabas. At sobrang maangas. Sa kategori nga po ng mga sports bike or super bikes, mukhang magpapakilala din ang isang to. Katulad nga po na sinabi ko kanina, yung mga motor na galing sa QG Motors, hindi rin talaga basta-basta. Pagdating sa itsura, malupit. Pagdating sa makina, malupit. Pagdating sa mga features, malupit. Kaya ang resulta, malupit. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong QG Motor SRK 921RR Race or 921 RR Race na mayroong 921 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke at ito nga po ay naka inline 4 engine. Yes po, naka 4 cylinder po siya. Kaya sigurado maganda-ganda rin yung tunog niya. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang operation ratio 13.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 129 horsepower, 10,000 RPM, 93 Nm of torque at 8,000 RPM. Dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero syempre panigurado may ibubuga din ang motor na ito. Kasi yung makina niya nanggaling po doon sa brand na MV Agusta. At hindi lang yan, kasi yung designer nga po sa motor na ito ay isa din pong Italian designer. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, hindi nyo naman kilala yun eh. Hindi ko nga rin kilala eh. Kaya sa madaling salita, ang motor na ito ay may dugong Italiano. Tama ba? May dugong Italiano? Kasi yung makina niya galing sa Italy, tapos yung designer pa niya galing sa Italy. Basta, kayo nang bahala mag-intindi sa sinabi ko. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 16 liters fuel tank capacity. Pero wala tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Panigurado malakas din sa gasto. Walang malakas na motor na hindi malakas sa gas. Kaya malakas sa gasto. Ang sukat na niyang gulong 120/70/17 sa harap at 190/50/17 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. As expected, meron po siyang ABS. Naka-dual channel ABS. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 215 kg. So para nga po sa isang 900cc na superbike, sakto lang din talaga yung bigat niya. Mahirap naman kung 100 kg lang yan, baka lumipad na yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Yung kanyang signal lights, labas na labas talaga. Naka-usli pa. Kaya pag natumba, alam mo na. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full TFT display. Para sa mga Chinese motorcycle, standard na lang nila yan. At katulad sa ibang mga Chinese motorcycle, meron din po itong dashcam or meron po itong camera. Kaya kung sakaling gusto mong i-record yung katangahan mo sa kalsada, marirecord mo na siya. Hindi lang yan. Meron din po itong Smart Connect na walang connect. Mas may silbi pa yata yung tire pressure monitoring.
meron din siya nun. At oo nga pala yung kanyang mga preno, naka-Brembo. At meron din po siyang steering damper. O diba, pang truck talaga. Siyempre meron din po siyang traction control system or yung TCS. Standard na lang din sa kanila yan. Kung nyo nga pong mapapansin, naka single sided swing arm po siya. Hindi na rin nakapagtataka. Italiano kasi yung nag-design sa kanya. At pati dito, hindi ka na rin talaga magtataka. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork or yung inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Ano, gusto niyo pa isa? Oh, meron pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala rin po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakahalaga ng 69,999 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 550,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga brad? Mahal ba para sa itsura niya or pwede na para sa mga malalupit na features niya? Alin ka dun? Sa ngayon, available pa lamang siya doon sa China. Pero sabi naman nila mag-export daw sila ng unit sa maraming bansa. At sa ngayon, wala din pong balita or wala pa pong balita kung ilalabas din ba ang motor na yan dito sa Pilipinas. Pero para sa kanila, walang imposible. Alam nyo naman yung mga made in China, wala nang marami pang cheche boreche. Kung sino yung may mga gusto, binibigyan agad. Kaya kung sakaling trip mo ang motor na ito, mas maganda ngayon pa lang, mag-ipon ka na. Or mas pinakamagandang gawin mo, magpakabait ka sa nanay mo. Alam mo na yung sinasabi ko. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Bye.